Nakakasindak ang bawat yapak, bawat hikbi, bawat alingaungaw, paulit-ulit na nangingibabaw. Nangingibabaw ang mga bulong at haka-haka. Iba't ibang bersyon ng kwento ang nabuo. Tuklasin natin ang misteryong bumabalot sa Ozone Disco. Dito lang sa Pinoy Scary Stories. Isa sa mga kilalang lugar sa Pilipinas na pinamamahayan ng kababalaghan ay ang Ozone Disco sa Quezon City. Dito nangyari ang isa sa pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng bansa. Mula sa mga naiwan nitong abo, maraming kwento ang umusbong. Balikan natin ang mga pangyayari na kumitil sa buhay ng napakaraming kabataan. Gabi ng March 18, 1996, walang kamalay-malay ang 162 na katao sa Ozone Disco na paparating na pala ang kanilang mga huling sandali. Karamihan sa kanila ay mga estudyante na dapat ay nagdiriwang ng kanilang graduation. Bandang 11:35 p.m. nang may mag-spark at umusok malapit sa DJ booth ng disco. Akala ng mga tao ay parte ito ng pagtitipon at kasiyahan. Ngunit biglang huminto ang music. Napalitan ito ng isang malakas na pagsabog at nasundan ng matinis na mga tili. At ang Ozone Disco na kanina lang ay puno ng mga hiyaw ng kasiyahan ay nabalot ng sigaw ng pagdurusa at katatakutan. Dahil nagpanik ang mga tao na makalayo sa mabilis na kumakalat na apoy, nagkaroon ng stampede patungo sa nag-iisang exit ng Ozone. Marami agad ang nasaktan, mga nadaganan at natapak-tapakan. Yung mga nakarating naman sa pinto, nahirapang makalabas dahil hindi mabuksan ang pinto. Sinasabing paloob daw kasi ang hila para mabuksan ang pinto. Masaklap pa, nilakdaw ng mga security guards na nasa labas ang exit dahil akala ng mga ito nagkakaroon ng riot sa loob. Dahil dito, lalo tuloy na trap ang mga tao sa loob hanggang sa unti-unti silang nilamon ng apoy. 2 oras bago napuksa ang sunog at sa pagkakataong yon, huli na ang lahat. Matapos ang sunog, sinasabing abot bewang ang hindi na makilalang mga bangkay. Karamihan ay magkakapatong malapit sa may pinto sa pagtatangka nilang makalabas sa Ozone Disco. Bakit nga ba humantong sa trahedyang ito? Ang usap-usapan na dahilan ay ang pabayang pagpapatayo at pamamahala ng may-ari. Itinatag ang Ozone Disco noong 1991 ng isang businessman na si Hermilo Ocampo. Nakitaan ni Ocampo ng malaking potensyal maging negosyo ang nabiling gusali na dati palang sikat na jazz bar na tinatawag na Birdland. Kaya naman sinasabing minadali niya itong i-renovate bilang Ozone Disco. Sa pagkasabik at pagmamadali na mabuksan agad to sa publiko, sinasabing kinaligtaan ang napakaraming hakbang para sa kaligtasan ng ozone. Ilan na dito ang kawalan ng fire exit, kakulangan ng fire sprinklers at mga nawawalang fire extinguishers. Maiiwasan sana tong trahedya, ngunit ng panahon na yon, mas lamang ang kagustuhan na makilala ang ozone as the hottest place in town. At napatunayan naman ito sa hindi nga lang inaasahang paraan. Simula nung nangyari ang sunog, maraming napadaan ang nagsasabing maririnig ang mahinang kumpas ng disco music at magigisna ng aparisyon ng mga biktima sa kanilang huling sayaw. Madalas na saksi ang mga residente at nagtatrabaho malapit sa nasunog na ozone. Tuwing bago maghating gabi, around the same time nang nangyari rin ang sunog, magsisimulang tumugtog mula sa natupok na building ang music na pang 90s. Kasabay nito ang mga hiyawan ng maraming tao na sinasabayan ng kanta. At kung mapapadaan ka dito pa uwi, makikita daw ang mga siksikan na taong lapnos at tuklap pambalat. Ang iba, susundan ka pa daw ng tingin hanggang aninag ka pa nila mula sa gusali. Yung mga una palang nakaranas nito ay di na nagdadalawang isip kumaripas ng takbo palayo sa lugar. Pero para sa mga residente at empleyadong matagal nang naroon, nasanay na silang baliwalain ang nagpapakita at nagpaparinig. Nagpapanggap na lamang silang parang walang nangyari. May mga commuter din na nagsasabing oras na mas stuck ka sa traffic malapit sa ozone,
Bigla na lang daw silang makakaramdam ng sobrang init. Kahit taglamig pa ang panahon o naka-aircon naman ang sinasakyang UV o taxi. Buksan man nila ang mga bintana, feeling nila hindi pa rin sila makahinga. Para bang pinaparamdam din sa kanila ang mga huling sandaling dinanas ng mga namatay doon. Mawawala lang daw ang init, oras na magdasal sila, o kaya umusad na ang sasakyan palayo sa ozone. Sa ngayon, napalitan na ang nasunog na ozone at isang resto na ang nakatayo sa dating pwesto nito. Wala na ang mga pisikal na bakas ng trahedya, ngunit kakaiba at mabigat pa rin daw sa pakiramdam kapag napapadaan dito. Bagamat wala na daw gaanong nagpapakita kumpara noon, patuloy pa rin daw ang pagmumulto ng iilang kaluluwa na di magawang mamayapa. Kaya kung ayaw mong maranasan ang mga kagimbal-gimbal na huling sandali ng mga biktima ng ozone, make sure to hit the like, share, and subscribe buttons dito lang sa Pinoy Scary Stories.